Nag-object si Franz Castro. Opo, makabayang black ng time na yun. Oh, the objection was so revolting. Opo. I object. Ganun-ganun eh. Talaga alam mo naman sila eh. Opo. Ha? May kamay pang ganun. I object. So, kung ganun po ang sagot ninyo, Madam Chair, I now respectfully move to terminate consideration of the budget of the Vice President. Formally po nating inaalis ngayon ang tuntunin sa mahabang panahon na naging tradisyon. Huwag na po nating isaalang-alang ang opisina ng Vice President. Alisin na po natin ang tradisyon na kumakapit dyan. Pagkatapos ngayon, bakit mo iibahin? Ay, pinaalala ko nga sa kanya, Madam Chair, nakalimutan mo na ba? 2022 budget. Ha? Noong 2022, tumayo ka ako si Congressman Nonoy Libanan, yung ating minority leader. It took him only 13 minutes. He moved to dispose the consideration of the OBP budget. At dagli-dagli rin naman tumayo ka ako yung majority leader, Manix Dalipe. Opo. Para sigundahin ang kanyang motion. 13 minutes. 2022. Nakalimutan nyo na po ba yun? 2023. Sino ang tumayo? The presidential son, Sandro Marcos. Senior Deputy Majority Leader. Opo. Anong sabi niya? Ganun din. In line with the time-honored tradition well kept by this House, I move to terminate the budget of the OBP. Nag-object si Franz Castro. Opo, makabayang black ng time na yun. The objection was so revolting. Opo. I object. Ganun-ganun eh. Talaga alam mo naman sila eh. Opo. Ha? May kamay pang ganun. I object. O de, pag may objection sa rules namin, let us divide the House. Ayan. O dinivide. O sino po kanya ang sasang-ayon dun sa objection ni Franz Castro, itaas po nyo yung kamay. Opo. O silang tatlo lang ang nagtaas. Oho. Sino po yung sumasang-ayon sa motion ng ating Senior Deputy Majority Leader na ipahinto na po ang pagtatanong sa budget ng opisina ng Vice President? O, botuan lahat. Opo. So natalo yung objection. Objection, opo. Anong ibig sabihin yan? In-uphold ang tradisyon. Ayun. O bakit ngayon? Tinanong ko, Madam Chair, ito po bang tradisyon na to na ating pinangalagaan sa mahabang panahon, katapos-tapusan nga, 2022, inaalagaan pa natin, 2030, pinalagaan. 2024, bakit po ang nangyayari? Hindi na po natin igagalang ngayon. So ano pong katwiran? Bakit sinagot naman ni Chair Kim Bokong na, nung tinanong niyo siya, ang sagot niya, opo, ginagalang pa naman po natin yan. Di ba yun po naging sagot niya ko? Ang problema. Hindi ganun sagot. Sabi ko, are we now setting aside or discarding this tradition? Okay, yun ang unang tanong, gago. If we are discarding this tradition today, is this committee authorized to do that? Okay. Opo. O, sabi niya, short answer to both questions. The answer is no. O ibig sabihin, ginagalang pa rin natin Opo. ang ating tradisyon. Yung nung isa, ay hindi po kaya ng kumiting ito na itapo ng isang tradisyon. Sa makatwid, nauwi kami doon sa pagsang-ayon Sa na kailangan igalang pa rin natin hanggang ngayon yung tradisyon. So, kung ganun po ang sagot ninyo, Madam Chair, I now respectfully move to terminate consideration of the budget of the Vice President. Ang problema, In line, hindi ko na sinabi yun kasi nandun na yung premise eh. Total, ginagalang pala natin ang tradisyon na yan, I now move. Ito, nag-object na naman yung Makabayan Black. Let's divide the House. yan. Ang nangyari, kabaligtaran eh. Nabaliktad nga po ang pangyari ko. Hindi sila bumoto sa akin. So, ibig sabihin, ayaw pa rin nilang igalang yung tradisyon. Hindi na sinunod. Ibig sabihin, lip service eh. So, yung kanilang pagkakasabi na ginagalang nila ang tradisyon, yung gawa ay kabaligtaran.
Well, ako naman ko, ito naman yung punto ng iba. Hindi naman kayo yung, bagamat sinabi ng presiding officer, na, well, ginagalang para natin yung tradisyon na yan, alam nyo naman ko, may mga tradisyon na lumilipas ang panahon. Minsan talaga, nababaliwala at hindi na po nasusunod ng mga tradisyon. Hindi kaya yung pagkakataong ito, baka naiba na po. Baka hindi na applicable. Oo nga. Kasi Sige. mga tradisyon ito. Sasakyan kita sa salita mo yan. Oho. O di, merong formal, merong formal na mechanism dadali natin sa plenary kasi po yun ang nalagay sa tuntunin eh. Ganun ang magiging setup dapat. Formally po nating inaalis ngayon ang tuntunin sa mahabang panahon na naging tradisyon. Huwag na po nating isaalang-alang ang opisina ng Vice President. Alisin na po natin ang tradisyon na kumakapit dyan. Ayun. Aaprobin ngayon in plenary. Sa buong lahat Majority ng lahat ng miyembro ng House of Representatives. Yun pa lang dapat na setup. Dapat ganun muna. Sabi ko nga sa kanila, we are ruled by parliamentary procedures. Parliamentary procedures grow from and enriched by experiences, traditions, and precedents. Kinakailangan, dalhin mo muna sa plenary. Para sa aksyon ng nakararami. Ganon. Para sa ganon ay itapon mo na ang isang tradisyon. Ayun. Wala pa eh. Bakit inunahan mo yung tradisyon? So, dinamumulitika ka. So, dapat pala, kasi harapin natin ang katotohanan ko. May mga tradisyon noon pa man. Tayo bilang mga Pilipino, sa pagsapit ng panahon ito, yung mga tradisyon yun ay nababaliwala. Nakakapanghinayang, ano? Kasi maganda ang tradisyon Pilipino, pero sa makabagong panahon ay hindi na po nasusunod. Ngayon, dito sa pangyayari ito, kung yun pala, at ang tradisyon, kung gusto natin palitan, baguhin na nito. Ang kabuuan pala ng Kongreso dapat na magpasya. Nakasulat kasi sa tuntunin eh. Ayun! Kasi kung tinanong nila ko doon, dala-dala ko yung the rulings of the chair. Sabi niya, ipakikita ko sa kanila. In order to break that tradition, sabi niya, it has to be supported by the majority of the members of the House of Representatives. Ang ibig sabihin nun, plenary. Committee yung committee lang kami. Kaya ang tanong ko, ito bang committee ito? Merong otoridad para itapon yung sabi niya, no. Okay, kaya nga, natuwa ako ngayon. Kaya pala ganun ang sagot niya. So sa magawit, sumang-ayon pala sila ngayon. Kaya natuwa ako eh. If that is your answer, Madam Chair, I now respectfully move. Kasi ang alam ko, bumalik na kami sa tradisyon eh. Ibig sabihin, magpapasakop na sila, magpapatali na sila sa tradisyon, wala nang magtatanong. Tama? Tama. Di nag-move na ako. Objection kanila. Di natuwa naman ako. Alam ko, pag nag-object, kagaya din ang nangyari nung nakaraan, na wala yung objection na yun, hindi pinakinggan yung objection, ang pinakinggan yung motion pa rin. Alang-alang. Alang-alang sa pagsunod do sa tradisyon. O wala rin eh. Kung sabi ko, double standard. Yung sinasabi mo, taliwas sa ginawa mo. Well, ako nga, kasi kami ni Nelson, hindi po kami mambabatas, hindi namin alam yung rules na gano'n. Kasi kung ang pag-uusapan po ay tradisyon, kung ako si Congresswoman Sheila Kimbo, nung time na yun, baka sabihin kong, hindi na po natin susundin ang tradisyon na yan sa araw na ito kasi iba po ang sitwasyon ngayon, iba po ang sitwasyon noon. So, sasagutin ko lang. Sino ka? Yun palang mangyayari. Ikaw ba? Ay may karapatang sabihin mo yan sa pansarili mong opinion. Kasi ko nga, yan din po ang sentimiento na napakarami sa social media. Kasi hindi nila naintindihan yung rules na yan. Kaya nga natin pinapaliwanag. Tingnan mo, halimbawa, sa mga batas natin, may tinatawag na landmark decision. Landmark decision. Kaya sinasabing landmark decision, yung desisyon na yon, napakalaki ng naging epekto sa lipunan. Isang matibay na desisyon na ginawa ng Korte Suprema. Pero pagkatapos ng 30 taon, 50 taon, babaguhin yung landmark na yun eh. Pero merong isang desisyon na gagawin para baguhin yun. Isang panibagong landmark. Gagawin niya ngayon. We are reversing that landmark decision. Isa sa mga desisyon na yan, ibigyan natin ng paghalimbawa. Kaya pala. Merong mga naunang desisyon, siguro 30-40 years ago.
Naalala mo yung isang relihiyon na kung tawagin ay saksi ni Jehovah. Ito, for Opo. purposes of discussion. Walang intensyong anuman. Walang Opo. intensyong ano man. Parang magliwanag sa atin Yes, kung po. paano pinapalitan. Dito, Korte Suprema na pinag-uusapan. Opo. Kayang palitan, pero gagawa ng panibagong ruling. Okay. Oh. Doon, mga siguro 1950s or what, ang nakalagay doon, kasi hindi sila sumasaludo sa bandila. Opo, labag sa kanila yan. Labag sa kanila yun. Paniniwala nila. Oo. Flag racing. Meron silang sinisitas na talata. And sabi ng Korte Suprema, ganito yan eh. Yung hinihingi na paggalang Opo. ng ating saligang batas, hindi naman katapat ng sinasabi ninyong pagsamba. Hindi paggalang lang naman ang ibig sabihin. Ibig sabihin, sumaludo ka Opo. sapagkat Pilipino ka. Opo. Bahagi ng paggalang Oh, yun ang ruling noon. After 30, 40 years, binago. Okay. Aba, meron silang karapatan kasi tuntunin ng kanilang paniniwala. O, sa makatwid na okay. baligtad. Mas nanaig. Bakit ko sinasabi ito? May pagkakataon na baguhin yun. Opo, Ngayon, opo. balik tayo sa tradisyon namin. Papayag ako, bakit hindi? Pero kinakailangan idaan lahat. Oho. Sa isang mekanismo, halimbawa, ang una kong gagawin, o sige, total, gusto nyo magbago na lahat. Unahin na natin ang pagbabago dito sa mga komite. Ayan. Oho. Meron tayong tradisyon dito, pagka magsisimula na yung interpellation, yung unang-unang magtatanong, palaging miyembro ng minority. Ayan. Opo. Tradisyon niyo po talaga yan. Totoo. Oho. Kahit na ikaw ang pinakahumuling dumating. Opo. Oho. Kahit hindi ka nagpalista. Basta't ang unang isip-isipin mo, ikaw Miyembro ng minority. nakaupo ka ron alas 7:30 ng umaga. Oh. Pero hindi ka miyembro ng minority. Opo. Hindi. Majority si Opo, Nelson. Nelson, oo. Halimbawa. Ikaw minority ka. Si Nelson majority. Kauna-una siya Pero si Nelson dumating 7:30 ng umaga. Opo. 7:30. Nagpalista ka 7:30. Si Jen dumating 9:30. Miyembro ko ng minority. Kararating mo lang minority ka. Mukhang magiging congressman tayo dyan. Okay? Siyempre, oh. Kung tutuusin mo, Dapat si Nelson ang mauna doon. siyempre, nauna ng 2 oras sa iyo eh. Nauna ako eh. Pero dahil sa tradisyon, Oho. palaging ikaw. Ayun. O, sasabihin ko ngayon, alisin na yung ano na yan. Tradisyon yan. Oh, first come, first serve dapat. Eh. Kung sino yung nauna nagpalista, yun na lang. Dapat. Yun Nakasalig yung kako sa tuntunin. Oho. At yan ang pinakamakatarungan. Oho. Oh, bakit ako nagpapasa ako dyan kahit masakit ang loob ko? Kunwari, masakit ang loob mo, Nelson, di ba? Masasakit din naman ang loob mo talaga. Ano nga eh. Oho. Napapasa ako pa ko, sabi ni Nelson, kahit medyo naiinis ako. Opo. Sapagkat pumayag ako na magpatali sa tradisyon dahil member ako ng House of Representatives. Oho. Tama. O, gusto nyo tanggalin na natin yan? Tanggalin na natin lahat yan. Oho. Eh kasi ngayon, actually kung kahapon ng komentaryo namin ang banggit namin, meron talagang mga tradisyon na hindi talaga akma ngayon. Well, kung ganyan pala ang rules ng Kongreso, Dapat pala, gumawa sila na muna ng paraan. paraan na para binago. maalis ang tradisyon na Tingnan yan. mo, halimbawa. Oho. Halimbawa, ikaw naman Jen. Congressman Jen Subarjaga. Nagpalista ka, nag-deliver ka ng privilege speech. Opo. Siyempre, may interpellation yan. Opo. Biglang nagpalista ito. Oho. I-interpellate ko yan. Kunyari, hindi kayo magkabalahibo, no? Opo. Oo. Kasi inupakan mo yung ano niya, inupakan mo yung distrito niya. Oo. O, siyempre, tatayo ito. Siyempre, oo. Ngayon, ikaw naman, gagamitin mo yung tradisyon. Oho. Gagamitin mo yung tradisyon. Bigla kang umupo. Hindi ka na sasagot sa anumang katanungan. Hindi ka na mapipilit na tanungin ka pa ni Nelson. Ayun. Tradisyon yun eh. Pag umupo na, hindi na pwedeng pilitin patay. Oo. Yun ang unwritten rule. Yun.